So daghan ko badugo nga moingon sila nga, man of God, pag minyo na aron dili ka makasala. Daghan kaayo kog mga advices ana. Kay why? Because tungod po na siguro ngano nag-advise sila ana, kay naapo sila mga nangakita nga gipanggamit sa Ginoo, unya wala pa na minyo, unya nahagba sa unahan. Nagpasalamat po ko sa uban nga mga nag-advise ana, pero sa ako lang nara po na sa inyo kung iyo kong tuuhan, but ako una is dili na to pwede himuon ang marriage nga excuses aron ang butang nga dili na to mahandol ato na lang i-excuse nga magpakasal na lang ko kay para dili ko magkasala. Ang point magud anang kanang dali-dali unta sa mga tao, pagpakasal na lang aron dili ka makasala, which is okay man siya, okay siya nga word, pero kung imo pamalandungan dili sa maayo. Imagine magpakasal ka para lang dili ka magkasala. So dili sa maayo nga mindset, dili sa maayo nga principle. Kay at the first place, pwede ramang tang wala tagi kasal nga wa ta nagpakasala sa Ginoo. Sometimes atong himuon og excuses ang marriage para dili ta makasala sa Ginoo, which is pwede mo tang dili magpakasala atubangan sa Ginoo bisag wala pa ta naminyo. Muna uban yung sila nga, man of God, pag minyo na aron dili ka makasala. Akong balikon na ay point, na as point. Kay number 1, protection siya sa imuha. Pero sa akong nakita, kung dili nimo ma-deal ang kailibgon sa imong lawas sa wala pa ka naminyo, kung maminyo ka, mo trigger ang imong kailibgon sa imong lawas. And it will destroy your life, your family, your ministry also. Kung pwede, sa wala pa lang ta naminyo, ato nang ma-overcome. Kaysa atong himuog excuses nga magpakasalta, kay tungod wala na itong overcome atong kailibgon sa lawas, sa wa pa tagi kasal, na dili man na maayo. Si mas maayong sa wa pa tagi kasal, wala pa ta naminyo, napata sa itong stage sa pagkabatanon, ato nang overcome ang kailibgon sa itong lawas, kay para pag-abot na dayon sa kaminyoon, mapugngan nato ang atong kailibgon sa lawas, ug dili ta makapangabit, dili ta makauyab sa itong mga membro, dili ta makapangitaglain nga mga asawa. Kaya nga naman, usay ang mindset nato para dili makasala, magkasal na. Ang ako nakita, lisod kaayo siya. What if ang kailibgon lang sa lawas ang naghari, dili ang love? So pag-abot sa marriage, divorce na dayon. Pag-abot sa kaminyoon, bulag na. Wala na nahimong maayong panag-ignan. Pag-handle mag ministry, whether we like it or not, dili ra bagid ang ministry nga gihandle ang gatan-awon sa mga tao, ang kinabuhi ra bagid sa tao. So akong gidasig tanan, sa tanan nga mga bag-o pa or sa tanan nga mga gam ministry, akong giagat ang tanan nga ayaw ka peer pressure sa mga istorya sa ubang tao. As long as nakabalo ka sa imong kagalingon that you are not yet ready to enter marriage because you are not financially stable, wala pa na-overcome ang mga sayop ng mga emosyon, labos na wala pa na-overcome ang kailibgon, ayaw sa gid og sulod. Mas maayo nga dili ato himog excuses ang kaminyoon kay para dili na ta makasala atubangan sa Ginoo. At the first place, bisag dili pa ka mosulod sa kaminyoon, pwede kang dili magpakasala atubangan sa Ginoo. Akong giagat ang tanan nga kung pwede ma-overcome nato mintras wala pa ta kasulod sa kaminyoon. Kay naman pag-abot sa kaminyon, kung wa nimo na-overcome ang kailibgon sa imong lawas sa panangabatanon baka naay possibility nga makapangita kag lain. Naay possibility nga kung mahimo kang pastor, ang mga young ministers nga mga babae, pwede nimong mahilabtan, pwede kang makagusto sa ila, pwede kang naay kaibog sa ila. Mintas batanon pa, mintas wa pa naminyo, ato nang idil ang atong last.